parang they just made it the 120 times for the sake na masabi nila na 120 times yung periscope nila. Hindi rin siya ganun ka-useful kasi wala nang masyadong details. At dahil ang tagal na rin simula nung huli ako nag-upload, kaya na-miss ko ang pag-unbox at pagre-review ng mga smartphones and other gadgets. So, in this video, pag-uusapan natin si Realme 12 Pro Plus 5G. Ano nga bang meron sa kanya? Alamin natin yan. Video coming up. As I said, hawak ko ngayon si Realme 12 Pro Plus 5G. And for the RAM, meron siyang 12GB and expandable up to 24GB na RAM. And sa storage, meron siyang 512GB. Available din siya into two colors. We have the submarine blue and the navigator beige. Kaya itong hawak ko ngayon, obviously, ito si submarine blue. Ayun, if we are talking about the price ni Realme 12 Pro Plus 5G, kung titignan mo online, medyo malikot yung pricing nila pagdating dito kay Realme 12 Pro Plus. So to finalize, ang price talaga ni Realme 12 Pro Plus ay 25,999. Now let's proceed with unboxing video of Realme 12 Pro Plus 5G. For the box texture, the usual box ni Realme, itong color yellow niya, and inside the envelope, it contains the paper documents, SIM ejector tool, protection case na may kakapalan, bilang fully protected yung camera portion ni Realme 12 Pro Plus. Then, you'll see the Realme Pro Plus 5G. Pag inangat mo, sa baba naman is yung the Type A to Type C USB cable, and then the 67 watts SuperVOOC charger. Ayan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung design ni Realme 12 Pro Plus 5G. Kung titignan mo yung likuran niya, ayan, ang mapapansin mo is meron siyang kamukha. Yeah, mukha siyang watch. The design of Realme 12 Pro Plus 5G ay nakabase sa luxury watch na designed by Oliver Savio. Surrounded by the camera island as yung golden fluted bezel niya na meron daw 300 angles. Hindi ko na binilang, pero yun yung nakalagay sa documentation ni Realme 12 Pro Plus 5G. And nakikita mo dito sa gitna ay tinatawag na sunburst dial. Pag ginanyan mo, tinitilt mo si Realme 12 Pro Plus, makikita mo yung mga sunburst niya. And itong part na tong gold na linyan to, mas may detail dyan para tinignan mo ng malapitan. Kasi ito yung tinatawag na 3D Jubilee bracelet, and it represents naman yung mga straps ng mga luxury watch. Texture naman ng kanyang likod is vegan leather. Hindi siya madaling malagyan ng fingerprint, hindi rin siya madulas. And napaka-premium ng feels niya. Kasi kung titignan mo, pinagsama-sama lahat, may gold ka ng line na bracelet dito, and then sunburst dial and bezels na gold, together with the vegan leather. Wala na nga hanapin pa. Ngayon yung front naman ni Realme 12 Pro Plus is punch hole camera. And then nandun na rin sa harapan niya yung fingerprint scanner. And then sa left side, wala ka nang masyado makikita, bakanteng-bakante. Pero nasa right side, yung ilang buttons like up and down volume buttons and yung kanyang power button. By the way, by default, upon unboxing, si power button ay naka-mode as Google Assistant or Google Voice Assistant. So, pwede mo naman siyang palitan na tuwing pipindutin mo or i-hold mo yung power button is maglalabas ng options to restart or to turn it off. Punta ka lang sa additional settings, power button, and then under the press and hold, palitan mo nung power menu. Ayan. And then sa bottom part ni Realme 12 Pro Plus, makikita mo naman yung kanyang SIM slot. 2 nano SIM slots ang pwede ilagay dito. Pero, hindi expandable, so wala kang makikita ang slot for your memory card. And then we have the microphone and yung kanyang USB port for charger at yung kanyang speaker. Sa taas, meron pa ulit tayong makikita na another microphone and another speaker. Dahil meron dalawang speakers, si Realme 12 Pro Plus 5G powered by Dolby or tinatawagan nilang Dolby Atmos Dual Stereo Speaker. Kaya pag mag-play ka ng music, malakas at hindi basag. Yun nga lang, since we are talking about the design Realme 12 Pro Plus
5G, dahil nandito yung speakers niya, dito sa taas at isa din sa baba, pag maglalaro ka, ayan, in this position, for sure, one of the speakers ay matatakpan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung display ni Realme 12 Pro Plus 5G. For the screen size, meron siyang 6.7 inches. And meron din siyang resolution na 1080 by 2412. And for the display, naka-AMOLED na rin siya, kaya mas vibrant yung colors at clear mong nakikita yung mga display. For the refresh rates, meron din siya up to 120 Hz na refresh rate. Kung gusto mo makatipid ng battery, babaan mo, pwede 60 or 90. Pero kung mas gusto mo naman ma-feel na may pagka-premium siya or mas smooth, pwede ka mag 120 Hz. Yun nga lang, ang disadvantage pag nag 120 Hz ka, it consumes more battery kaysa dun sa normal na mas mababa yung hertz. Ako suggestion ko lang naman nag 120 ako para mas feel ko naman yung pagka-premium niya. Kasi when it comes to charging naman, hindi mo poproblemahin, which is madadaanan natin mamaya on the latter part of this video. Why? Out of the box, naka-Android 14 na si Realme 12 Pro Plus 5G and meron na rin siyang Realme UI 5.0. Yan yung pinaka-latest version ng Android at ng UI ni Realme. And for the wideband security level, merong level 1 or L1 na si Realme 12 Pro Plus 5G, which means na pwede ka makapanood up to HD ng mga paid online streaming platforms such as Netflix. And for the light leak, wala naman akong nakitang light leak sa kanya. And to mention, dahil nga naka-punch hole si Realme 12 Pro Plus 5G, napakanipis nung kanyang bezel. Actually, for the ratio ng screen size niya to its body, meron siyang 93%. So the rest, yun na yung kanyang bezel. Ngayon, pag-usapan naman natin yung camera ni Realme 12 Pro Plus 5G. For the front camera, meron siyang 32 megapixel at meron itong Sony IMX615 selfie camera with the aperture of 2.4. Ngayon, for the back camera naman, meron siyang 64 megapixel periscope portrait camera. And yes, for the first time, ito sa Realme smartphones line na nagkaroon o naglagay sila ng periscope or telephoto, which you usually see sa mga flagship phones such as the Samsung S24 Ultra. In addition with that, yung periscope ni Realme 12 Pro Plus 5G, pwede mo siyang ma-zoom up to 120 times. Grabe. Kung yung mga flagship phones ng mga mas kilalang brand like Samsung is 100 times lang yung kanilang zoom, si Realme ayaw magpatalo. Wala parang sinabi yan na hindi pwedeng 100 times lang tayo. Iwa 120 natin to, magpapakilala tayo kung sino talaga tayo. And aside from periscope niya, meron pa siyang 50 megapixel na Sony IMX890 with OIS plus meron pang 8 megapixel for the ultra-wide. Sa taas itong camera island, makikita niyo naman yung kanyang LED or kanyang flash. Ay, ano nga ba ang nasa loob ng camera app ni Realme 12 Pro Plus 5G? So pagka-open nyo ng camera, makikita natin agad yung night mode, street or yung DIS snapshot using 24mm and 71mm lens. Ito ay designed for street photography. Mas mabilis yung pag-capture niya and pag kinilik mo, automatic niyang izo-zoom para ma-focus yung anumang subject na gusto mo. And then we have the video. So sa video, sa back camera, meron siyang 720p na pwede to 30 or 60 fps. Meron din siyang 1080p, both pwede sa 30 or 60 fps. And hanggang 4K. Yun nga lang si 4K hanggang 30 frames per seconds lang yung settings na pwede mong mapili para sa kanya. For the front camera na video, meron siyang two options. You can use the 0.8 or the normal, which is 1 times. And for the recording, you could have 720p or 1080p, both na hanggang 30 frames per second lang. Ito yung sample video using front camera ni Realme 12 Pro Plus 5G. So ngayon, naka 1080p siya by 30 frames per seconds. Tapos, pakita ko naman sa inyo paano siya pag mag-0.8. Ayan. So, mas advisable siya mag 0.8 kung groupie kayo. Okay na naman kung solo.
On-back camera, meron siyang OIS or Optical Image Stabilization. So pagka magkukuha ka ng video, stabilized na siya. But meron pang another options to make it more stable. Dahil pag kinilik mo yung ultra steady icon, mas stable yung video mo. Yun nga lang, mag-switch siya ng 1080p and 60 frames per second. Okay na din yung at least naka 1080p. Gamit ko naman ngayon dito yung back camera Realme 12 Pro Plus 5G. So itong settings niya ngayon ay yung pinakasagad na 4K pero 30 frames per second. Ayun, after ng video, makikita mo naman yung photo, which is yung normal or madalas na ginagamit ng mga users. Then you have the portrait mode. Sa portrait mode, both sa front and back camera, you can change the depth of field from 1.4 to 16. And then under now more, marami pang settings na makikita ka. You could have the Pro, the Panorama, the High Res or the High Resolution na pag nag-capture ka, gagamitin niya yung 64 megapixel. And up to 3 times lang yung zoom. Unlike doon sa photo mode na pwede ka mag 120 times. Movie, slow-mo, time-lapse, long exposure, dual video, text scanner, study mode, group portrait, and tilt shapes. Ngayon, since na-discuss na natin kung ano nga bang laman ng camera apps ni Realme 12 Pro Plus 5G, pakita ko naman sa inyo yung mga sample shots ni Realme. Since pag-usapan natin kung anong meron sa camera ni Realme 12 Pro Plus 5G, ngayon pag-usapan naman natin ano yung wala. Pero kung isipin mo naman, kadalasan kasi, lagi ang nangyayari, it's either meron kang micro lens, pero wala kang ultra-wide. Or you could have ultra-wide, pero wala kang micro lens. For me, it's a good move na rin for Realme 12 Pro Plus 5G na wala na lang micro lens, pero meron silang ultra-wide. The usual naman, mas ginagamit ng mga users yung ultra-wide kaysa yung micro. Ngayon, for me, satisfied naman ako sa quality ng kuha ni Realme 12 Pro Plus 5G. Gusto ko yung the way na tinitimpla nila yung color and binabalance nila yung subject and then yung background. Pero yun nga lang, kung meron man akong napansin na need ng improvement is yung kanyang capability, magka-capture ka on a bright background. Then yung unang process na galaw mo at saka yung last na move mo ay hindi gaano na itimpla kasi nga masyadong binabalance ni Realme 12 Pro Plus 5G yung background mo at saka yung subject mo. And then yung subject, meron pa ding outline. And one thing that I like with Realme 12 Pro Plus 5G is yung Pro XDR. Ano si Pro XDR? It is also known as Photon Matrix Display. And dito lang sa Realme 12 Pro Plus 5G siya naka-feature. Ang function nito, pag tinitingnan mo yung gallery ni Realme 12 Pro Plus 5G, by default, ipapakita niya yung Pro XDR feature niya na mas nakabalance yung light, shadows, and yung brightness. More natural to compare with yung walang Pro XDR. Another strength ng camera ni Realme 12 Pro Plus 5G, sometimes if you notice na overexpose yung background mo, basta naka-turn on yung HDR mo at hindi ka magalaw, you and the background ay parehong mapaprocess. Pag-usapan naman natin yung performance ni Realme 12 Pro Plus 5G. Ulitin ko lang na yung RAM ni Realme 12 Pro Plus 5G, 12GB pero expandable sa up to 24GB using dynamic RAM expansion. Then yung storage niya is up to 512GB at hindi expandable hanggang 512GB. For me, okay na din naman kasi 512GB, medyo mahirap na rin naman yung ubusin. Unless ikaw yung tipo ng tao na nag-hold ng pass, na hirap ka mag-delete ng mga memories mo kahit hindi ka na naman kilala ng mga tao kasama mo noon sa mga photos na yun. Kaya ang ending, napupuno yung storage mo, tapos magre-reklamo ka dahil ang liit lang ng storage mo. Pero yung totoo, hindi ka marunong mag-delete. Ngayon, pag-usapan naman natin yung chipset. Si Realme 12 Pro Plus 5G, meron siyang Qualcomm Snapdragon 7 and Gen 2.
Kung tama ang pagkakaalala ko, si Redmi Note 13 Pro 5G ay ganito rin yung kanyang chipset. Actually, si Redmi Note 13 Pro 5G, yung isa sa pinagpipilian ko nung bumili ako ng smartphone. Pero mas na-inlove ako dito kay Redmi. Usapan naman natin ng speakers, meron Dolby Atmos Dual speakers. Parang nabubulol ako doon. Si Realme 12 Pro Plus 5G. Ngayon, kayo na humusga, pero para sa akin, okay ako sa quality. Ngayon, paparinig ko sa inyo ang quality at lakas ng speakers ng smartphone na to. Okay, yun lang dahil baka makapiright tayo. Kung Antutu benchmark ang pag-uusapan natin, yung first round version 657,824. And for the second round, nakakaroon naman ng score sa benchmark test si Realme 12 Pro Plus 5G ng 668,239, so mas taas. And for the game test, may games app support si Realme 12 Pro Plus 5G in 3 different modes. Meron siyang low power mode kung saan para mas makatipid ka ng battery, yun nga lang mako-compromise yung gaming experience mo kasi naka-standard yung mga settings niya. And meron din siyang balance mode kung saan yung refresh rate ay naka-high and then yung touch response ay naka-ultra. And then for the pro gamer mode, ito yung nakasagaran sa lahat ng mga settings. Yun nga, makakaroon ka ng konting warm sa katagalan ng paglalaro mo. Sa Mobile Legends, as of now, hindi pa supported yung ultra graphics. Pero di mo naman magiging problem yun kasi kayang-kaya niya. Yun nga lang, if there is a problem na encounter ako, minsan may delay yung touch, usually pagka-start ng game. Sa COD M naman, yung graphic quality kaya mo maset into high, frame rate into very max, and yung BR mode or Battle Royale mode into realistic. And during the game, wala ako naging problema. Smooth na smooth yung paglalaro ko. And kung pag-usapan naman natin kung uminit, hindi ko naramdaman yung pag-iinit. Ayun yung mga apps naman, maraming mga pre-installed apps and bloatware si Realme 12 Pro Plus 5G. Uninstall mo na lang, though it will take time, pero para mas malinis and mas mapalaki mo pa yung free storage mo or free space mo, better to delete it kung di mo naman kailangan. Connection, as the name itself, Realme 12 Pro Plus 5G. So hanggang 5G, meron siyang data connection. Kahit sa Wi-Fi, may kaya niyang kumonect sa bandwidth na 2.4 and 5 GHz. At pag-usapan naman natin yung kanyang battery. Merong 5,000 mAh na battery si Realme 12 Pro Plus. And together, meron siyang 67 USB-C SuperVOOC charger. Ngayon, kung gaano katagal i-charge, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi problema ang pag-charge sa smartphone na to. And for charging kay Realme 12 Pro Plus 5G ng 25 minutes, nagkaroon siya ng 45% additional charge. Ngayon, kung umiinit ba habang charge, hindi rin. At kalmadong-kalmado si Realme 12 Pro Plus 5G habang charge lang siya. So wala rin ako naging problema during charging. At okay na okay ako kasi minsan nagigising ako, malapit na ako pumasok, isaksak ko lang ng saglit, and then on the go na to. Kaya niya na lumaban ng buong araw. Now we're on the part kung saan pag-uusapan natin kung ano nga ba yung pros and cons ni Realme 12 Pro Plus 5G. Okay, let's start with the pros. If you are after of the look ng cellphone or ng smartphone, gusto mo yung mga flashy, yung mga agaw atensyon, yung design pa lang sumisigaw na, Realme 12 Pro Plus 5G is for you dahil very intricate yung details and alam mo na yung bawat design may symbols and pinag-isipan. Plus, safe siya sa mga water bender dahil hindi madudulas ang kamay pag pinagpapawisan. Next for the pros ay yung kanyang camera. Gaya nga na nasabi ko, I'm really satisfied with the quality ni Realme 12 Pro Plus 5G when it comes to its camera. Gustong gusto ko yung mga timpla niya ng color, lalo na kahit sa video, napaka-stabilized, lalo na pag ginamitan mo pa siya ng ultra steady. Not to mention yung kanyang periscope. Yan. Na kahit yung buwan, kaya niyang kuhaan. And for the cons, yun nga, yung positioning ng speakers. Ayan, na natatakpan pagka maglalaro ka. Kaya, yung isa, okay yung sound, yung isa parang muffled. And lastly for the cons ay yung kanyang camera. Camera ulit. Ito naman sasabihin ko, for the cons ng camera, is yung sa periscope din banda.
Like, given na, yeah, Realme, you gave us 120 times zoom for the periscope. Pero, pag mag-zoom in ka up to 120 times, hindi mo na magagamit eh. Parang, they just made it the 120 times for the sake na masabi nila na 120 times yung periscope nila. Pero, at the end, when you capture a photo using 120 times zoom, hindi rin siya ganun ka-useful kasi wala nang masyadong details. Based on my experience hanggang 60 times yung parang maganda pa yung kuha niya. Pero habang zino-zoom in mo, nababawasan up to halos wala ng silbi yung output ng kanyang periscope. There you have it. At ito nga, nagka-technical problem na ako kaya wala na ako ngayon sa video. But please, do subscribe if gusto nyo ng mga ganitong klaseng content and follow me on my socials. Andyan, naka-flash sa screen. And also hit the notification bell para updated every time na meron akong i-upload na video. Once again, this is El Palangka and this is my review of Realme 12 Pro 5G. Thank you for watching and see you on my next video. Salamat!